Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Hallelujah, Hallelujah. Karapat-dapat kang purihin, O Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa patuloy mong habag, sa patuloy mong pag-ibig na ipinagkakaloob sa sanlibutan. Marami pong salamat sa oras na ito na muli mong ginagamit ang online, ang Facebook Live upang palaganap ang iyong mabuting balita sa sangkatauhan. Hindi po kami karapat-dapat sapagkat kami makasalanan, ngunit patuloy ang kagalingang ipinagkakaloob mo upang sa ganon ang aming mga kahinaan, ang aming mga kasalanan ay magkaroon ng kagalingan sa pamamagitan ng iyong mga salita. Bigyan mo po kami nakakayanang magkaroon ng kababaang loob na lumapit sa iyo at humingi ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang sa nakalipas na oras. Yes, Lord, muli ang iyong abang lingkod ay lumalapit sa iyo na may kababaang loob at humingi ng kapatawaran sa aking mga pagkukulang. Linisin mo po ang aking puso sa oras na ito. Patid kong ikaw, O Diyos, ang iyong presensya ng iyong banal na Espiritu ay naririto upang sa ganun gamitin mo lamang ang aking tinig bilang instrumento sa daluyan ng iyong mabuting mensahe. Isang banal na mensahe na kung saan nagpapaalala kung anong kahalagahan
ng iyong mga salita. Muli, Panginoon, pagkaloob mo sa ibang lingkod ang karunungan, ang kababaan ng loob, the discernment. Ikaw, Panginoon, ang tinig, your prophetic voice, O Lord, ang aking marinig at marinig ng lahat. Tago mo ako sa iyong liwanag, itago mo ako sa iyong kapangyarihan. Wala akong magagawa kung wala ka. Gayon din ang panalangin ko sa makakarinig ng Friday Gospel, O Lord. Mga kapagurang pisikal, mga pasubok na hinaharap, in Jesus' name, ano po man ang maging hadlang, kinakasal ko sa pangalan mo. At patuloy kami mag-focus sa iyong mensahe ko. Magbinhi ka sa bawat puso upang ito'y maitanim, lumago, kami magbago, at maibahagi sa iba. Muli, come Holy Spirit, we need you, and come Holy Spirit, we pray. Ang lahat ng ito'y dalangin ko po sa iyo, Ama, sa pangalan ng Anak, kaysa ng Espiritu Santo. Amen. Sama-sama po natin bigyan ng parangal ang mabuting balita. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka mang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hallelujah, hallelujah. Mga kapatid kong minamahal kay Kristo, ang mabuting balita ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Napakita si Jesus sa 7 alagad. Pagkatapos muling napakita si Jesus sa mga alagad sa tabi ng lawa ng Tiberias. Ganito ang pangyayari. Magkakasama sina Simon Pedro, Tomas na tinaguri ang kambal, na Daniel na taga Cana, Galilea, ang mga anak ni Zebedeo, at 2 pang alagad. Sinabi sa kanila ni Simon Pedro, mangingisda ako. Sasama kami, wika nila. Umalis sila at lumulan sa bangka. Subalit walang nahuli ng gabing iyon. Nang magbubukang liwayway na, tumayo si Jesus sa pangpang, subalit hindi siya nakilala ng mga alagad. Sinabi niya, mga anak, mayroon ba kayong huli? Wala po, tugon nila. Ihulog ninyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makakahuli kayo, sabi ni Jesus. Inihulog nga nila ang lambat at hindi nila ito mahila sa dami ng huli. Sinabi kay Pedro ng alagad na minamahal ni Jesus, ang Panginoon yun. Nang marinig ito ni Simon Pedro, siya'y nagsuot ng damit sapagkat hubad siya at tumalon sa tubig. Ang kasama niyang mga alagad ay sumapit sa pangpang, sakay ng munting bangka. Hila-hila ang lambat na puno ng mga isda. Hindi sila gaanong kalayuan sa pangpang.
mga 70 metro lamang. Pag-ahon nila sa Pangpang ay nakakita sila roon ng mga baga na may isdang nakaihaw at ilang tinapay. Magdala kayo rito ng ilang isdang nahuli ninyo, sabi ni Jesus. Kaya sumampa sa bangka si Simon Pedro at hinila sa Pangpang ang lambat na puno ng malalaking isda. Lahat, hindi napunit ang lambat kahit gaano karami ang isda. Halika kayo at mag-almusal tayo, sabi ni Jesus. Isa man sa mga alagad ay walang nangahasa magtanong sa kanya kung sino siya sapagkat alam nila na siya ang Panginoon. Lumapit si Jesus, kinuha ang tinapay at ibinigay sa kanila. Gayon din ang isda. Ito ang tatlong pagpapakita ni Jesus sa mga alagad pagkatapos na siya'y muling mabuhay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isa pong pinagpalang gabi sa inyong lahat. Welcome po sa Word of God, Daily Gospel at Facebook Live. At maraming salamat sa Panginoon sapagkat ngayon po ay April 5, 2024 at Friday Gospel po ang ating pagninilayan. Ang pagbasa po na ginawa natin ay mula kay San Juan, chapter 21 verses 1 to 14. Ito'y tungkol sa napakita si Jesus sa 7 alagad. At ako po si Sister Angelica from Bulacan at isa po akong Katoliko. Amen. So, mga nakarang araw, puro pagpapakita, no, of resurrection appearance ni Kristo ang mga pagbasa o yung mabuting balita. So, marami po tayong matututunan sa muling pagkabuhay ni Kristo. Amen. So, sa mga pagkakataong nabuhay si Kristo, naging kasama ng mga tao dito sa mundo, ito na yung pinaka final ending na talagang napakaganda. Yung kanyang muling pagkabuhay. Napakahalaga po no? Nagkatawang tao ang Panginoong Jesus, siya'y namuhay na kasama natin, nagpagaling, nangaral ng mga salita ng Diyos, hanggang dumating yung time na, di ba, yung pagpapakasakit niya, tinuligsa siya, pinako sa krus, at eto na nga. Yun na yung pinaka-good news, yung siya'y muling nabuhay. At ito na pong mabuting balita ngayon, ay sinasabi natin pangatlong pagpapakita ni Kristo sa kanyang mga alagad. Sadly to say, hindi siya agad nakikilala. Po ba? Kamukha nung unang pagpapakita niya kay Maria Magdalena, hindi siya agad nakilala ni Maria Magdalena. Amen? Kailangan pang tawagin yung kanyang tawagin ni Kristo ang pangalan ni Mary Magdalene para ma-recognize ni Mary na ay Rabuni, guro, diba? O kaya yung pangalawang pagpapakita na sinabayan pa niya yung kanyang mga alagad sa paglalakad papunta sa Emmaus. Tapos diba na-recognize, hindi siya agad nakilala. Amen? Nakilala lang nila ang Panginoong Hesus nung hati-hatiin na niya yung tinapay at ibinigay sa kanyang mga alagad. At ngayong araw na ito, muling nagpakita ang Panginoong Hesus sa mga alagad pagkatapos ng kanyang kamatayan. Amen. So, ang kanyang mga alagad talaga namang nakasama niya sa paghayo niya, sa pagpapalaganap ng mabuting balita. At nung siya nga ay namatay, anong ginawa ng mga alagad na ito? Sila'y muling nagbalik sa kanilang mga ginagawa. Kamukha ni Pedro, nila Juan, nagbalik sila sa pagiging mangingisda. At alam naman po natin, sa pagiging mangingisda, hindi ito madaling trabaho. Dahil talagang sapalaran eh. Pagka ikaw ay pumunta sa kalagitnaan ng dagat, may dala kang lambat, stake na dyan yung buhay mo eh. Kasi pwede kang makahuli ng isda o pwedeng wala kang mahuli. Diba? Kaya tayo
sa buhay natin, no, literally, kapag tayo ay bumibili ng isda, hindi ganun kadali yun na basta na lang ano pa, parang magic na napunta sa ating hapagkainan. Maraming proseso ang pinagdadaanan ng isda bago mapunta sa atin. Parang ano din yan parang kanin. Bago mo isaing yan o ikainin yan, ang daming proseso. Amen? Ay, yung isda lang ayun nga, di ba? May mga mangingisda na kailangan talaga natin ng mga mangingisda kasi sila yung nahuhuli ng isda. Pagkatapos nun, dadalhin nila sa pangpang. Pagkatapos, di ba, pagkakaguluhan nila ng mga gustong mga tindera para ibenta sa mga tao, dalhin sa palengke. At tayo naman, mula sa palengke na yan, tinatravel pa yan kung saan-saang lugar, sa saang probinsya. Tapos, mapupunta sa palengke. Tapos, pupunta tayong palengke. Bibili tayo ng isda. Dadalhin natin sa bahay. Iniluto natin. Pagkaluto natin, ayun. Yan ay proseso. No? Kaya dapat pinapahalagahan din natin yung mga bagay na blessing ni Lord. Kung ano may kinakain natin. Kasi may mga yun ang gagalingan yun Masasabi na lang natin na may pera tayo para pambili ng isda, ng bigas, ng mga canned goods, or ano mang pagkain. Pero bago natin mabili yan, ang daming proseso na pinagdaanan yan. At gayon din ang ginawa ng mga alagad. Diba? Bumalik sila sa pangingisda na kung saan talagang hindi madali. Kasi dito po sa mabuting balita, ipinakita kung paano naging mahirap para sa kanila ang paghuli ng isda. Diba? Wala silang nahuli. Magdamag silang naglayag, magdamag silang tag-abang ng mahuhuli ng isda. Pero walang nahuli. Amen. Kumbaga sa buhay natin, no? Kung i-apply natin sa buhay natin, minsan, we're doing our best. Sa buhay natin, nangangarap tayo. Sa buhay natin, gusto natin, sana someday, magkaroon ako ng sariling bahay, lupa. Sana someday, mapagtapos ko yung mga anak ko. Sana someday. Yan, nangangarap tayo. And, habang nangangarap tayo, we're doing our best para ma-reach yung pangarap na yun. Ang kaso, minsan, hindi sumusunod yung pangyayari sa mga bagay na gusto nating mangyari. Diba? Nangyari na ba sa buhay mo na gustong-gusto mo itong isang bagay na to, you are doing your best, pero teka muna, pero parang walang nangyayari. Halimbawa, gusto mo na isang business, binibigay mo yung best mo doon, yung mga puhunan mo, yung resources mo, yung kakayanan mo, pero at the end, bumagsak yung negosyo. Diba? O kaya, sa isang relasyon, sa relationship, you are doing your best na maging mabuting ama ng tahanan. Ginagawa mo lahat. Pinoprovide mo yung gusto, yung pangangailangan ng pamilya mo. You are doing your best. Tapos, by the end of, ng paghihirap mo, bigla na lang nag-asawa bigla na lang nabuntis yung anak mo, hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Diba? Sometimes, sabihin natin sa buhay natin, nandoon yung we are doing our best. Kasi gusto natin magtagumpay. At ang masakit na part doon, yung ginawa mo ng lahat, pero wala pa rin nangyari. So, ganun ang ipinapahiwatig sa atin ng mabuting balita. Na, itong mga mangingisda nito, they are doing our best kasi buhay nila yun Kailangan may mahuli sila, pero para meron silang makain, at meron silang mapakain sa kanilang pamilya. Pero minsan meron tinatawag na kamalasan Diba? Na wala ito yung panahon na hindi talaga marami ang huli. O kung minsan talagang walang huli. Amen. Pero nung that time, nagpakita sa kanila ang Panginoong Jesus. After nung mamatay ang Panginoong Jesus, natupad yung kanyang muling pagkabuhay. At sa pangatlong pagkakataon na pagpapakita ng Panginoong Jesus, hindi na naman nila ito nakilala. Amen? Hindi na naman nila ito nakilala. Amen? Kasi nilapitan sila At anong tanong ni Jesus nung lumapit sa kanila? Noon, may huli ba kayo? May nahuli ba? Diba? Sumagot yung alaga, sabi, wala wala kami nahuli. At ano yung ginawa ni Kristo? Nagbigay siya ng instruction.
Ganun ba, wala kayo nahuli? O sige, yung lambat nyo, ihagis nyo sa gawing kanan. At anong ginawa ng mga alagad? Sinunod nila. Yung lambat nila, sabi, dyan may hulog. Hinalog nila. At anong nangyari? Isang himala, kapag hulog nung lambat na yun at paghila nila, may napakaraming isda ang kanilang nahuli. Yung mga halos maganda, punit na yung lambat. Just imagine, no, yung lambat, di ba? Pag nakahuli ka ng isda doon, the more na isda na makuha mo, the more na, di ba, ang bigat nun. Siyempre, di ba? Sa buhay natin, ganun din tayo minsan eh. Kaya pala kahit anong pagpapagal natin, kahit anong paghihirap natin, kahit anong pangarap natin, hindi natin makuha yung gusto natin kasi hindi tayo sumusunod sa instruction ng Diyos. Yung instruction na ginagawa natin sa ating buhay is ayon lamang sa gusto natin. O yung tinatawag na, ito gusto ko eh. Gusto ko maging artista eh. Gusto ko maging singer eh. Gusto ko maging sikat na politiko eh. Gusto ko yumaman eh. Yung kumbaga sa paglambat, kasi yung lambat, pwede yung mag-represent sa mga bagay na gusto nating makuha. Gusto nating mahuli. Hindi po ba? Pero sa buhay pala natin, kung mabubuhay tayo, syempre, di ba? Ako mangingisda, sa dagat sila na namamangka, nanguhuli. Ganun din ang buhay natin eh. Parang dagat. Di ba? Minsan, ang buhay natin, maganda lang yung flow. Minsan naman, maalon, puno ng problema. Ang buhay natin, parang dagat, ang lawak-lawak. Hindi mo, pag tinanaw mo, ano ba yung nasa dulo? Kung minsan, ang buhay natin, hindi lang nasa dagat, nasasabayan ng bagyo, ng malakas na hangin. At yung bangka na ginagamit ng mga mangingisda sa pagtatrabaho nila, parang bangka din natin ng buhay natin. Nakasakay tayo sa bangka. Diba? Naalala nyo yung pagkakataon na si Kristo ay nakasakay sa bangka at kasama niya kanyang mga alagad. At diba biglang lumakas yung alon, yung hangin, at natutulog si Kristo at natakot yung mga alagad. Kasama na nila si Kristo doon sa mismong bangka, natakot pa sila. Sabi, ginising nila, Panginoon, gumising ka, lulubog na tayo. Ganon din sa buhay natin eh. Yung bangka na sinasakyan natin, minsan feeling natin, lulubog tayo. Pero kasama natin sa bangka ng ating buhay, ang Panginoong Jesus. Amen. Kaso, mas nadadaig tayo ng mga bagay na ninanais natin, makuha natin sa pamamagitan ng sarili nating lakas, sa pamamagitan ng sarili nating talino. Hindi ba? Mahirap makahuli ng maraming biyaya mula sa kailaliman ng, di ba, presensya ng Diyos. Ipinapakita ng mabuting balita na kapag sinabi ni Kristo na ihulog mo yung lambat sa kanan, dapat sa kanan tayo naghuhulog ng lambat. Kaso hindi ba, pag may problema tayo, meron tayo karamdaman, anong ginagawa natin? Sabi na nga sa right side, dun tayo sa left side. Mas madali kasi dun eh. Akala natin kasi mas marami tayong mahuhuli na biyaya dun. Hindi eh. Yung bang sa simpleng instruction ni Jesus Christ dun sa mga alagad, at hindi natin alam na puno yun ng biyaya. Na yung bang tipo sa maraming utos ng Diyos, halimbawa yung igalang mo ang iyong ama't ina, hindi ba? Parang lambat na rin yung lambat, parang it will represent na rin yung faith natin eh. Kapag sinunod natin yun, ang dami nating, yung lambat ng pananampalataya natin, ang dami nating mahuhuli. Kapag iginalang mo yung ama't ina, ang dami mong mahuhuli. Baka magkakaroon ka ng pagmamahal sa yung mga magulang, magkakaroon ka ng pagtulong sa kanila, diba? Yung mga bunga ng banal na espiritu, yun ang gustong ng Diyos na ilambat natin, mahuli natin. Amen.
natin sa mundo ngayon, kung ang Panginoon ang nagbibigay ng instruction na sakanan ka, nagbibigay din ng instruction ang dyablo. Ay, wag ka dyan, ang hirap niyan. Kailangan mo pang magpakapawis, kailangan mo pang maghintay, magdamag, para makahuli ka ng maraming isda. Dito ka sa kaliwa. Kung saan, ay nako, hindi mo na kailangan gumamit ng lambat. I-shortcut na lang natin. Ganun ang dyablo pag pumalok sa buhay natin Kaya diba, naririnig natin minsan sa mga pagbasa, pagdating ng paghukom, lahat ng mga mabubuti sa kanan, lahat ng mga hindi naging sumunod sa kalooban ng Diyos sa kaliwa. Sinasabing sa kanan ng mga tupa, sa kaliwa ang mga kambing. Amen. Kasi yung mga tupa, sabi nga yan dapat ang nakikinig sa tinig ng nagpapastol sa kanya. Ang kambing, alam naman na atin ng kambing, kain lang yun ng kain. Pagkakain, anong ginagawa ng kambing? Di ba? Inilalabas, idinudumi niya lang niya yung kanyang kinain. So, since ang mga alagad ay nagbalik sa kanilang dating trabaho o dating pangingisda, naalala nila na, ay, nung nabubuhay ang Panginoong Hesus, ganito ang senaryo na, hindi ba, yung mga unang tinawag sa pangingisda, sumunod agad sa Panginoong Hesus, na yung kanilang mga pagsasalo-salo, nakita natin sa mabuting balita, di ba, sabi, sige, sabi, ano bang makakain natin dyan? Di ba, nag-ihaw sila ng isda. So, merong throwback doon sa pangatlong pagpapakita ng Kristo sa mga alagad. Amen. Parang sa atin din yan. Binibigyan din tayo ng throwback ng Panginoong Hesus na, ayan, kaya ka nag-fail sa relationship mo. Ngayon, ayan, kaya ka may sakit. Kaya ka may sakit sa puso, may diabetes ka, kaya ganyan. Kasi we don't follow the instruction of God. Amen. Hanggat ini-insist natin yung sarili nating instruction sa buhay natin, hindi tayo makalambat ng peace of mind. Hindi tayo makahuli ng forgiveness. Hindi tayo makahuli ng pagmamahal, pagtulong, awa sa ating kapwa. Hindi tayo makahuli ng self-control. Hindi tayo makahuli ng kabutihan, kabaitan. Amen. Kaya napakahalaga na sa bawat ginagawa natin, the instruction of God dapat ang fina-follow natin. Amen. Kaso, hindi nga po ganun ang nangyayari. Kapag nagbibigay ng instruction si God sa kanyang mabuting balita, ng mga utos mula sa Diyos, we don't follow. Kasi, hindi natin type. Ba't ko susundin yan? Ba't ako magpapatawad? Nang sinaktan niya ako, gaganti ako. Diba? Kasi anong nangyayari? Wala tayong nahuhuli. Nagpapagalang tayo sa mundo. Trabaho ka ng trabaho, puno ka ng stress. Mayaman ka nga. Pero wala ka naman palang peace of mind. Hindi ba? Minsan ganun tayo bang akala natin pag may pera tayo, pag mataas yung pinag-aralan natin, akala natin tagumpay na tayo sa buhay natin. Akala natin kapag napagtapos natin yung mga anak natin, akala natin kapag meron tayong magandang business, hindi ba, successful na ako. Hindi. Nawawalan yun ng kabuluhan. Kung wala naman ang Diyos sa buhay natin. Ano mo yung mapa sa'yo ang lahat dito sa mundo? The power, the money, the everything. Then after that, what's next? Pinagpagalan ba natin na tayo maging mangingisda sa kaharian ng Diyos? Kasi itong mga alaga na ito, hindi na sila basta mangingisda. Kasi di ba, yun nga trabaho nila, manghuli ng isda para may makain sila, may maibenta sila. Pero talaga ang gusto ng Panginoon sa kanila, fishermen ng tao, no? Ang tawag dito yung isa silang mamalakaya ng mga tao.
na na alam naman natin, no, na sa isang lambat, kapag nanghuli ka ng isda, pagka binuhat mo yan, minsan hindi lahat nakukuha eh. Di ba may mga pumipiglas na mga isda at nahuhulog dun sa butas ng lambat. Eh ganun din tayo. Kapag tayo ay tinatawag ng Panginoon, nilalambat tayo, dinadala tayo sa Panginoon, pumipiglas tayo eh. Kaya tuloy ang nangyayari, pag ahon ng lambat, hindi lahat nakukuha. Kung halimbawa, 500, dapat yung nalambat. Pagka naahon na, naaano yun eh. Natawag dito na nababawasan. Kasi nga pipiglas tayo. Amen. At ganun ang nangyayari. Kaya dapat lamang na kung gusto natin magkaroon ng kabuluhan, yung ginagawa natin sa buhay, dapat nating i-follow yung obedience. Ay, napakahalaga ng obedience o yung pag-obey sa instruction ng Diyos. Amen. Nakita natin si Kristo, hindi pa 100% yung ginawa niyang pagsunod sa Ama. Sinabi ng Ama, ay anak kita, pero ibibigay kita kasi ganun na lang ang pag-ibig ko sa sanlibutan. Kaya ibibigay ko ang aking buktong na anak para sino man ang sumampalataya sa aking anak ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At sinunod yun ni Kristo. Hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos para ialay ang kanyang buhay. Hindi na sayang, di ba? Kumisan kasi sa buhay ni Kristo, nakikita natin yung kanyang paghihirap, yung kanyang pagpapako sa krus. Pero kung tutuusin na anong naging bunga nun? Nagpagal siya, di ba? Ang hirap ng pinagdaanan niya. Puro kabutihan ang ginawa ni Kristo. Di ba? Kung titignan mo, ang pangit ng ending eh. Kasi pinako pa sa krus yung isang napakabuting Kristo. Pero kung titignan mo yun spiritually, yung message ng kanyang buhay at muling pagkabuhay, sino nagbenepisyo tayo? Ipinakita sa atin na ito dapat ang tularan natin, yung isang Jesus na walang ginawa sa buhay niya kundi, Lord, let your will be done. O Ama, kung ang kalooban mo ang makapangyari. Amen. Kaso, wala eh. Ang sinusunod natin, yung instruction, di Satanas. Eh saan tayo dadalhin dun? Hindi tayo dadalhin sa buhay na walang hanggan. Dadalhin tayo sa buhay ng walang katapusang kaparusahan. Amen. Kaya dapat sa araw-araw nakikita natin yung tamang direksyon, yung tamang pag-follow sa instruction para hindi nasasayang yung buhay natin. Kasi ang buhay natin dito sa mundo sandali lang naman, di ba? Sabi nga ang buhay natin parang usok lamang. O subukan mo magsigarilyo, di ba? Pag binuga mo yung usok, makikita mo lang yung usok, tapos wala na. Ganun lang naman ang buhay natin eh. Eh kung hindi pa tayo mag-follow sa instruction ng Diyos, kung paano tayo makakasunod sa kanyang kalooban, sayang ang buhay, sayang ang paghihirap. Mayaman nga, pero hindi naman mayaman sa paggawa ng mabuti. Ipon lang ng ipon ng pera, sige, more money. Pero saan? Para saan? Hindi masama ang magtrabaho at magpagad para sa pamilya. Ang nakakasama doon, mas inuuna mo yung kaysa sa Diyos. Diba? Sinasabi na ng Diyos na tumulong ka sa kapwa mo, pero anong ginagawa mo? Nagiging gahaman ka, sarili mo lang lagi iniintindi mo. O, diba, ng panahon ng pandemic, hindi natin alam lahat, pero maraming may mga pera na talagang pumunta ng supermarket, halos bilhin na lahat yung pagkain doon kasi iniisip nila na ayaw kong magbutom, ayaw kong ganito. Eh paano naman yung walang pambili? Eh, sometimes yung instruction na dapat natin sinusunod, di natin magawa. Diba? Kasi nga as a human, lalo na sa panahon natin ngayon, na ang bilis-bilis na ng panahon. Lahat ng bagay na dadaan na sa click, lahat ng bagay na dadaan sa mga cashless.
Ang hirap ng sumunod sa instruction ngayon na magpagal ka bago ka makagawa ng kabutihan mas kasi madali ngayon ang gumawa ng kasamaan. Sometimes nga nagkakaroon ng disadvantages, yung bang madali mo nang nakukuha ngayon online ang mga bagay. Dati mayroon kang gustong bilhin, kailangan mo pang mamasahe. Ngayon, di ba? May mga Shopee na, Lazada na. Gusto mong bayad ng kuryente, pindot-pindot lang yan, bayad ka na. Nasa upuan ka lang, nasa isang lugar ka lang, nakakaroon ng transaction. Amen. Hindi masama yun, hindi masama ang pag-unlad, no? Kaya lang, yun nga, nagagamit sa kasamaan yung pag-unlad. Nawawalan tayo, pinapadali natin, no? Into kasamaan. Kaya nga, di ba, nagkakaroon ng mga lagayan sa gobyerno. Kasi ayaw na natin dumaan sa tamang proseso Kaya ang nangyayari, sa mata natin, akala natin ang buhay is ang pamantayan yung may mataas kang pinag-aralan, makatapos ka, mayaman ka, kilala ka sa... Yun ang pamantayan natin. Hindi natin alam, nawawalan ng kabuluhan lahat yun. Kasi, huwag po natin kakalimutan na sa harap ng Diyos, kamangmangan. Kamangmangan. Yung akala mo ang tali-talino mo, kamangmangan yan. Kung wala naman sa iyo ang Panginoon. Diba akala mo ang yaman-yaman mo, sa paningin ng Diyos, kadukhaan yan. Amen? Kaya, nawa, sa muling pagkabuhay ni Kristo, lagi nating maisip na meron siyang binibigay na instruction. Para kung ano yung pinagdaanan niya, pagdadaanan din natin, na sa bandang huli, ano mangyayari sa atin? Nakalambat tayo ng mga aral, nakalambat tayo ng mga karakter ni Kristo na dapat nating tularan. Ibang naihulog natin ang lambat ng ating pananampalataya sa tamang direksyon, yung kanan. Ihulog nyo ang lambat nyo sa bandang kanan. Pero kung patuloy tayong magre-resist, na ayoko dyan sa kanan, hirap-hirap niyan di ba sabi nga dalawang klase ng pinto ang pwede nating pasukin, isang makipot na pinto at isang malapad na pinto. Doon sa malapad na pinto, ang daming dumadaan doon, easy way doon sa makipot na pinto na patungo sa langit, sa buhay na walang hanggan, ang hirap, konti lang yung dumadaan doon kasi ang hirap. Yes, ang hirap sa buhay natin pagdadaanan natin. Lalo na kapag ikaw ay nagbalik loob sa Diyos, ang daming hirap na mararanasan natin. Pero hindi tayo nagkakamali ng direksyon na pinuntahan. Amen? Yes, mabako, malubak ang daan patungo sa Panginoong Hesus. Pero yun ang tamang instruction. Amen? Tama mapagnilayan natin sa mabuting balita sa araw na ito na hanggat hindi tayo sumusunod sa kalooban ng Panginoon, wala tayong mahuhuli na biyaya. Hindi lang material na biyaya, kundi yung spiritual na biyaya. Ano ba yung mga spiritual na biyaya na yon? Magkaroon ka ng peace of mind. Yung magkaroon ka ng pagpapatawad sa kapwa mo. Yung magkaroon ka ng desire na tumulong sa kapwa mo. Yun dapat ang sinisik natin, hinuhuli natin araw-araw. Amen? Para lang sa ganun, di ba nagkakaroon tayo ng kabusugang spiritual. Napakahalaga kasi sa atin ng spiritual life Hindi naman tayo pwedeng mabuhay lagi ng kain, tulog, trabaho, di ba? Kain, tulog, trabaho, ano yun? Binuhay lang ba tayo ng Diyos para doon? Hindi. Kailangan ang instruction ng Diyos, purihin ng Panginoon, paglingkuran ng Panginoon, pasalamatan ng Panginoon, magbalik loob sa Diyos. Yun yung kanyang mga instruction. Amen? Na magdadala sa atin sa transformation, pagbabago. Amen? Upang sa ganun, hindi tayo naliligaw
naliligaw ng landas sa ating pananampalataya. Sa panahon na ito, ang dami-dami ng lumalabas ng mga iba't ibang relihiyon, di ba? Ang dami-daming mga sekta na gustong makalambat ng mga tao papunta sa kanilang paniniwala. Amen? Sabi, sa buhay po natin, dapat tayong matuto sa mga ginawa ni Kristo. Halimbawa na lang yung, di ba, nung time na nagpapagaling siya ng bulag. Blessing yun. Yung isang tao na hindi nakakakita, tapos nakakita, is a blessing. Pero hindi nahihinto dun. Hindi dapat nahihinto dun. Dapat, after na mapagaling yung taong bulag as a blessing, dapat may healing. Dapat may paggaling. Yung blessing turns into healing. O yung ibig kong sabihin yung may paggaling spiritual. Hindi puro, ang nangyayari kasi sa buhay natin, no, minsan, puro blessings, yes, Lord, blessing, blessing. Pero wala namang paggaling, wala namang healing. Hindi ba? Kaya tuloy ang nangyayari, wala, napapalpak tayo sa buhay natin. Kaya sa pagkakataon sa ating buhay ngayon, kung nakikita natin na, I'm doing my best, our best is not enough as long as hindi natin sinusunod ang instruction ng Diyos. Amen. Muli tayo magkaroon ng closing prayer. Salamat Panginoon muli sa pagpapaalala mo na kaya ang buhay namin ay ganito sapagkat kulang kami sa pagsunod sa spiritual mong instruction sa aming buhay. Paalala mo sa aming Panginoon na hindi ang pera, hindi ang pinag-aralan, hindi ang katayuan sa buhay ang dapat naming maging basihan sa paglago namin sa iyo. Muli, Panginoon, ipaalala mo sa amin na ang iyong muling pagkabuhay ay pagpapaalala na napagtagumpayan mo na ang lahat. Na Jesus Christ sa victorious ka. Ama, batid mo ang buhay namin, ang bawat isa, ang kinalalagyan namin sa mga oras na ito. Ang nilalaman ng aming puso. Nawa, ang lambat ng aming pananampalataya ay makakuha ng mga bunga ng banal na Espiritu. Upang sa ganon, hindi lang kami magbago, kundi maibahagi namin sa iba ang pagbabagong dulot mo dahil sa pananampalatayang ibinigay namin sa iyo. Yes, Lord, sa mga oras na ito, idalangin natin sa Panginoon ang ating mga mabibigat na pinagdaraanan. Idalangin natin sa Panginoon ang mga physical natin karamdaman. Idalangin natin sa Panginoon yung mga bagay na nakakalito, mga bagay na hindi natin na-expect, mga bagay na dahilan kung ba't tayo nagagalit sa Diyos, nagtatanong sa Diyos. Nabigyan ng linaw ang ating isip. Nabigyan tayo ng kalakasang spiritual. Yes, Lord. I pray sa mga taong may karamdaman physically. In Jesus' name, ang kagalingan mula sa iyo, Panginoon. Butigit sa lahat, Panginoon, spiritual namin kahinaan ang inilalapit namin ng kagalingan. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, at sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, para sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo po kami pahintulo sa tukso, at hinayaan mo kami sa lahat ng masama.
Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Purihin ang Panginoon sa kanyang mensahe sa atin na kung saan follow the instruction. Di ba? Follow the instruction of God. At hindi tayo, magkakaroon ng kabuluhan yung mga pagpapagal natin na ginagawa natin dito sa mundo. Kasi pag hindi kasama si Lord sa instruction, mag-isip-isip na tayo na baka distraction yung mapuntahan natin. Amen. So, muli, doon din niyo po naumpisahan ang Friday Gospel. Punta po kayo sa aking timeline or sa aking YouTube channel. Type nyo lang po yung Angelica Dorde. At ang Facebook Live na ito ay nagsimula po noong 2019 hanggang sa kasalukuyan. At maraming salamat sa Panginoon. Monday to Saturday, alas 8 po ng gabi. At pagka Sunday po ay alas 3 ng hapon. So, minsan ay iba po tayo ng schedule. Depende po sa schedule ng inyong abang lingkod. At minsan din po nag-invite tayo ng mga guest preacher na Katoliko sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas o sa ibang lugar. Amen. Para sila naman po ang magamit ng Diyos na magbigay ng reflection. Amen. So, yun po. At nawa, magkaroon po tayo ng desire na makinig ng everyday gospel. Kahit ano po ginagawa natin, kaya nga online Hindi ba? Kung hindi nyo napanood ng live, pwede nyo naman panoorin ng replay. Pero ang pinakamahalaga, i-share po natin ang bawat gospel sa ating timeline o sa ating group chat. Kasi, yun naman po yung dahilan kung bakit. Isa sa mga dahilan na naging misyon ni Kristo, yung ipalaganap ang mabuting balita. At napakadali na niyan sa panahon natin. Isang click lang, pwede mo na i-share ang mabuting balita. Diba? Dapat yun ang nag-viral Ayan ang kailangan natin sa panahon ngayon, sa hirap ng buhay. Sa mga narinig nating mga gera, mga lindol sa ibang bansa. Diba? Kailangan magkaroon tayo ng good vibes. Kaya nga good news para huwag tayo mawalan ng pag-asa. At syempre makapaghanda tayo sa muling pagbabalik ni Kristo. Kasi nabuhay na siya Yan, nabuhay na si Kristo na inaalala natin. Huwag natin kakalimutan. May muling pagbabalik. Sana maabutan tayo ni Lord sa kanyang muling pagbabalik na fina-follow natin yung kanyang instruction. So pag sinabi ni Lord na kanan, kanan. Pag sinabi ni Lord na huwag ka ma-depress, huwag ka ma-depress. Pag sinabi ni Lord na magbalik loob ka, magbalik loob ka. No? Hindi tayo ililigaw ng instruction ng salita ng Diyos. Muli, maraming pong salamat and to God be the glory.